Okay mga guys, no, may isang congressman. Isang congressman to mga guys ha. Congressman ng Pilipinas ha. Pinababasura or ayaw niya ng Mutual Defense Treaty at EDCA sites. Matindi. Ang lupit nitong congressman na to, no? Biro mo niyan, ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas at mga EDCA sites sa buong Pilipinas ha. Ayaw niya, pinababasura. Nakakatawang nakakabwisit lang, no? Talagang nakakatawa. So, ewan natin yung sinong congressman to, no? So, itong ating bibigyan ng correction. Ay, correction di pala. Reaction. Reaction video, komentaryo, suggestion, criticism. Pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga guys, no? Kung ano man sa loob niyo tungkol dito sa mainit na balita to eh. Itong congressman na to, no? Ewan natin kung sinong congressman to. Makikita natin mamaya. Kaya, so, comments nyo na lang dyan kung sino kasi hindi ko rin kilala eh. Okay, no? So, pero ang ating Armed Forces of the Philippines, ang AFP, hakbang, may hakbang laban sa China. So, itong bibigyan natin reaction, So, bago tayo mag-umpisa, sa mga bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please paki-subscribe din kay John Reps. So, sa kanyang video, nabibigyan natin mainit na reaction to. Kasi ito yung mainit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Dahil itong mga incheck na to, buisit. Oh, yes, Daddy! Sige, no? Umpisa na natin. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi papayagan ng Pilipinas ang China na gawing militarisado ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, kung saan kamakailan lamang ay inihayag ng China na gagawing nature reserve ang lugar. Nagsagawa pa ito ng flag raising ceremony at hinigbitan ang pagbabantay ng kanilang mga naval at air assets. Uy, mga inchik. Ang kakapal ng mukha nito, no? Kakapal ng mga mukha ng mga inchik, no? Yung baho, di ba, sinlok, sakop ng ating EEZ, ating exclusive economic zone. Tingnan nyo, gustong gawing nature reserve. Parang inaangkin nila, no? Ang lupit, ang kakapal ng mga mooks. Never talaga, no? Sinabi ni Browner na ang Pilipinas ay palalawakin pa ang saklaw ng malakihang joint military exercises upang isama ang higit pang pagsasanay sa mga bansang may kaparehong pag-iisip na higit sa tradisyonal na kaalyado nito, ang Estados Unidos. Pipigilan anya ng Pilipinas ang anumang hakbang ng China na gawing militarisadong lugar ang Scarborough Shoal tulad ng ginawa ng China sa Mischief Reef noong 1995, kung saan una silang nagtayo ng maliit na istruktura na kunwari ay pahingahan ng mga mangingisda, hindi lang Chino kundi maging mga Pilipino at iba pa kapag may masama umanong panahon. Ngunit katagalan, abay isa na itong malawak na military base. Ayan, tingnan naman mga guys, no? Talagang pinangatawanan na ng mga incheck. Pinangatawanan na nila, no? Ang kanilang pang-aagaw ng isla sa sakop ng EEZ ng Pilipinas. Kapal mooks talaga, no? Pero sasabihin naman siyempre ni AFP Chief of Staff si Romeo Browner, talagang ipaglalaban niya ang ating teritoryo. So talagang magaling. Saludo ako kay Sir Browner.
Sinabi ni Browner sa pahayag na ayaw nilang mangyari iyon sa Scarborough Shoal, kaya naman mahigpit umano nilang binabantayan ang mga kilos ng China sa lugar. At kapag nasubaybayan na ang mga Chino ay nagtayo ng mga estruktura sa lugar, ay mabilis umanong tutugon ng gobyerno ng bansa. Dagdag pa ni Browner, kapag bumuo umano ang China ng isang struktura doon, ay magiging iba na umano ang kwento. Mayroon anya silang ilang mga pagpipilian na maaari nilang gawin. Abay, yan na kaya ang simula ng gyera mga kabayan? O baka protesta lang uli yan? Samantala, bumanat na naman ang... Teka no, sana nga wag na maging protesta na. Kasi laging nagpo-protest na lang tayo dapat talaga. Kung para sa akin mga guys no, kailangan ng action. Action pero hindi naman action na gigirahin. Siyempre maraming pamparaan. Maraming pamparaan para umatras yung mga incheck. Ang isang pro-China mga kabayan kaugnay sa mga missile launchers ng Amerika na nasa bansa. So naging controversial po talaga to. And my point... Ito na mga guys no. Ito yung isang congressman na tumututol sa Mutual Defense Treaty at EDCA sites ng programa ng gobyerno ni PBBM. Ito na pakinggan natin, panoorin natin to si congressman. Ito yung tumututol Here is that Typhoon missile launcher, it was well reported in media, was deployed at Dalawag International Airport, which is not part of the agreed locations of EDCA. So, na-monitor po ba yun? Kasama po yan sa monitoring ng DFA. Yes, the commission has monitored, Mr. Chair, but again, the decision of whether or not to put this long-range missile, Mr. Speaker, is concerned is within, again, the purview and the decision of the DND. Does the Presidential Commission keep tabs on the location, the whereabouts of this Typhoon launcher? Again, further context, April 2024, the US brought in the Typhoon missile system for Balikatan exercises and said that it would be removed by September. But when September came, sabi ng US, sabi rin ng AFP, ay hindi muna, dito pa siya. No? And then even the AFP even said something like, we're thinking of acquiring the Typhoon missile system. Okay? However, bottom line, hindi pa rin po nilalabas na rito pa rin. Kaya lang, pag tinatanong na po yung DND, nasa na po yung Typhoon missile, sinasabi na nila ngayon, classified. Hindi po pwede sabihin kung saan. Kung saan na ba ito, at sabi ng DND nga, sabi nga niya, hindi, it's classified. It's classified. Again, that is something that is not accessible. The update in the information is not accessible to the Commission, Mr. Speaker, Your Honor. Sige, understood po. However, we have in our own interpellation of the DFA, we have raised concerns that such weapon systems are deployed in civilian facilities such as the Luwag International Airport. Now, these are not just any civilian facilities but critical civilian infrastructure. Airport yan di ba? And in so doing, dahil nilagay po yung Typhoon missile system doon ng US, then the airport becomes a legitimate military target in event of an actual war between China and the US. Pero iba na po ang mundo ngayon. Alam natin, multipolar. Dito sa Indo-Pacific, iba na ang balanse, meron ng China. And now, as we all know, and the US also knows, China has the capability to, in the event of war, to destroy our facilities for as long as they're hosting US military forces. Yun po ang realidad. So kaya po, ang sinasabi po natin dito ay obsolete na ang EDCA. Dahil po nilalagay sa panganib by its very design that it allows the US military access to our key economic infrastructure. Dapat nang
pinalalakas po ang argumento na dapat na talagang ibasura ang not just the EDCA, not just the visiting forces. Narinig nyo narinig nyo dapat daw ibasura, sabi ni Congressman. Ang lupit, no? Ang lupit, siya lang naman. Tingnan nyo naman, siya lang naman nag-iisang congressman na gustong ipabasura. Gustong ipabasura ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Ang kapal. But even the Mutual Defense Treaty, dahil po in a multipolar world, no, kailangan talaga genuinely independent ang foreign policy natin, hindi nakatali. Our foreign policy cannot be effectively subordinated to the Indo-Pacific strategy of the US against China. No, kaya po naiiba tayo sa mga kapitbahay natin katulad ng Malaysia at Indonesia. Ang trato sa atin para tayong tuta ng kano, in the same way that that Laos and Cambodia in ASEAN are perceived as mga tuta ng China. No? Okay no mga guys, no. Teka lang ha. Okay. Punto na tayo dito. Teka. Okay no mga guys, no. Di ko kilala si Congressman na 'yan, no. So mag-comments na lang kayo diyan. Si Congressman na talagang pinababasura niya, no. Talagang pinababasura niya ang EDCA sites at ang Mutual Defense Treaty. Tatanong ko, no, kung para sa akin, no, bilang mamamayang Pilipino, ayoko nga, syempre, no. Ayoko nga tanggalin yung Mutual Defense Treaty tsaka yung EDCA site. Bay, nakakatulong na yan, no. Nakakatulong sa atin yan in case na magkagera, no. Ngayon, halimbawa, for example, nagkagera, anong ilalaban natin? Wala, di ba? Kaya nakakatawa lang talaga yung suggestion ni Congressman, no. So, pwede rin kayo mag-comments dyan, mga kababayan, ha, mga guys. So, para sa akin, no, na ayaw di tatanggalin ang Mutual Defense Treaty. So, no, talagang nakakabahala talaga tanggalin. Siya lang naman ang gusto magpatanggal. Ay nako, no. So okay na. So hanggang dito na lang tayo. Pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba. Okay, no? So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video ng mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea, please bago tayo magtapos, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay? Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking ipapalabas sa mga susunod na araw. Okay, no? Maraming salamat.